Kapag sinabing food trip, isa talaga sa mga top destinations ko ang Tagaytay. Bukod kasi sa masasarap na signature dishes na may enjoy mo dito, gaya ng bulalo at tawilis, may mga pwede ka ring madiscover na kainan dito na makakapagbigay sa'yo ng memorable food experiences. At nito nga ang recent na paglalakwatsa natin sa Tagaytay para bisitahin ang SVD Laudato Sea Farm. Isa sa mga masasarap na memories na nagbalik sa akin ay yung mga panahong dinadayo pa namin ng misis ko ang isa sa mga paborito naming chinichibog sa Tagaytay. Nung nag-umpisa pa lang kami mag-date ng asawa ko, then girlfriend ko pa lang, sasakay kami ng bus, pupunta kami ng Tagaytay, tapos pupunta kami dito sa isa sa mga dati pang kilalang restaurant dito para kumain ng crispy tadyang. Kaya para sa akin, tong dish na to is very sentimental. Malaking parte nito yung mga early memories naming magkasintahan. So tadyang is ribs. So I have here yung ating beef ribs. You can definitely use pork kung gusto ninyo. But for us, dahil nga mahogany, mas pinili natin tong protein na to. So we have here our stock. So for a restaurant setting, kasi syempre kapag in-order mo yan, dapat ready to be served na yan as soon as possible. So hindi mo naman pwedeng ito mismo yung ipiprito mo, yung tadyang na raw. So there is a certain preparation na you have to do para mas maging efficient yung kilos ninyo sa kusina. Kaya pakukuluan na natin siya dito sa ating kaldo. And yung ating broth, atin lang itong titimplahan ng medyo maalat. Hindi sakto, but medyo mataas ng kakaunti lang. Kasi yun lang yung pagkakataon natin para makapag-infuse or makapaglagay ng timpla doon sa ating karne. Just add your salt and pepper. Nakita nyo naman din, malaki din yung tipak nung ating tadyang. So gusto natin yung lasa niya nanunuot talaga hanggang doon sa pinakaloob. So we're just gonna slowly simmer this for around 1.5 to 2 hours. And then babalikan natin para hanguin. After almost 3 hours, eto na yung itsura ng ating tadyang. So since nakuha na natin yung lambot na gusto natin, tatanggalin lang natin to from our pan. Set aside natin yung ating stock, and then pwede na natin tong i-dredge ng ating dry ingredients once na mag-cool down na siya. So ito na yung ating medyo malamig na natadyang. Lalagyan lang natin to ng ilang powders na magpapasarap pa sa kanya lalo. We have here our onion powder, and we have here yung ating garlic powder. And para lang may kaunting angas, cayenne powder. Yung ating cornstarch. Lagay na rin natin muna yung ating oil. Kaya dapat kapag in-order nyo ito sa mga restaurants, you would have an expectation na medyo mabilis to. Kasi unang-una, i-coat lang nila, tapos ipiprito na. Kasi yung loob nito, luto na at malambot. And also, for our side, kita nyo naman sa likod natin, ang dami nilang options for fresh greens. So we're just gonna add that doon sa ating plato. And pwede tayo mag-serve. Tuloy ang pagbisita natin sa SVD Laudato Sea Farm dito sa Tagaytay para ibida ang mga sariwang gulay na tinatanim nila. Sino ba naman ang mag-aakalang ang bakanting lupain nito noong panahon ng pandemya ay magagawang itaguyod ng mga pare at seminarista para maging isa sa mga puntahan sa Tagaytay kung naghahanap ka ng kakaibang eco-spiritual experience. So yung 6 hectare nila na property, I think, if I'm not mistaken, mga 10 to 20% nun yung actual farm. And isa nga dun sa mga tinatanim nila dito is yung cabbage. Marami iba't ibang klase ng gulay, lettuce. Meron din sila mga fruit-bearing trees dyan sa paligid. Pero ito kasi yung gusto ko lang i-highlight. Kasi kadalasan, pag sinabi mong
repolyo or cabbage, sidekick siya ng iba pang mga gulay. Pero with our seared cabbage, papakita ko sa inyo paano siya maging bida. What are the secrets or what are the techniques that you can use para ma-elevate yung napakasimpleng ingredient? Ito yung isa sa mga sikreto ng mga masasarap na putahe at yung mga magagaling na kusina, yung paggawa mo ng sarili mong kaldo. So we have here different bones of different animals. We have chicken, we also have beef, and yung mga pinagbalatan ng carrots, mga trimmings ng celery. We are just going to blanch yung ating cabbage sa kaldo na to. So imagine ninyo yung flavor na ini-infuse natin doon sa ating cabbage. We are going to simmer this for around 10 to 15 minutes. And then tatanggalin natin to finish off sa mantikilya. So we're on our 10th minute. Para sa akin, sakto na tong pagkakaluto ng ating cabbage. Medyo half-cooked pa to, not cooked all the way. Kasi sabi nga natin, we will be finishing this off by searing it sa butter. So nahango na natin yung ating mga cabbage. For me, this is also an important part of this very simple dish. Na we finish it off by searing it sa ating mantikilya. By doing this, mas na-intensify yung parang crust nito with the caramelization nga na mangyayari. So in a way, meron din tong binibigay na parang contrast ng texture. So in a way, yung simpleng ingredient mo, because of these cooking techniques na ginamit natin, nag-iba na. Nagkaroon na siya ng sarili niyang identity. Bidang-bida. So mantikilya in. So once na nakuha na natin yung caramelization na gusto natin sa labas, pwede tayo mag-serve. Please, digin po. Ito po yung ating crispy tadyang, yung ating seared cabbage. Sige po, kain po kayo. Masarap po ito. Tikman niyo po yung kwan. Sir, huwag ka na mahiya. Ito na, oh. Yan. Kailangan mong kunin yan, ha? Ubusin yan, ha? Pinakuluan ko lang yan, tapos pinirito ng kaunti. Di ba kadalasan kasi pag repolyo, Mga nilaga po. parang gano'n. At saka parang sidekick lang siya, eh. At least yan pagkuhan, pwede mo siyang ulam na mismo. Of course, hindi mawawala sa food exploration natin ang pagsubok ng mga pagkain pinag-uusapan ngayon online. At ang kapuso nating si Vince Maristella, sinubukang gawin at home itong kakaibang burger na trending ngayon. For your plate! Hello Food Explorers! Ngayon, susubukan natin magluto ng Crispy Cajun Chicken Sandwich. Ngayon, isa sa mga natutunan ko na pag gumagawa ko ng chicken sandwich is, una is, pinapound ko muna yung chicken breast. Ayan. Lagyan natin muna ng onting light seasoning para kumapit yung lasa ng Cajun. Handa na natin yung spread natin. So, una gagawin natin is, ihalo muna natin yung mayo. Lalagyan naman natin ng basil. Lalagyan din natin ng garlic. Then, hahaluin na natin yung spread natin. And syempre, hindi natin kakalimutan yung Cajun spice. After natin ihanda yung spread natin, pwede na tayo mag-saute ng vegetables. So, ang ingredients natin dito is bell pepper,
itong yellow and yung red. And then, syempre, onion. Then, yung bell pepper naman. Syempre, di natin kakalimutan yung salt. Pwede na natin i-bread yung chicken breast. Una, flour muna. Yan. And then, egg. And then yung last naman is breadcrumbs. Yun, no? So, flip na natin siya. Ayan, pwedeng-pwede na to, guys. Kita nyo? Perfect! And guys, oh, perfect na perfect ang chicken breast natin. So guys, pwede natin ihanda yung bread natin. So, ang gagamitin nating bread is sourdough bread. So, lalagyan natin siya nung hinanda nating spread kanina. Ito yun. Wow! Yummy! Butter. So, pwede natin ito ilagay, guys. Itong dalawang bread. So, sa tingin ko, ready na din tong sauteed vegetables natin. Nag-caramelize na siya. So, ayun! Perfect! Perfect na perfect ang pagkaka-toast. Excited na ako. So, ito na, guys. Ang pinaka-inaantay natin, ang assembly. Lalagay natin dito ang Gruyere cheese. Yan. So, pwede natin ilagay yung Cajun fried chicken. Boosh! O, diba? Saktong-sakto. Kasing laki ng bread. Wow! Grabe. And then, lalagyan ulit natin siya ng Gruyere cheese. So, pwede na natin siya i-torch. Yan. Grabe! Parang nagugutom na ako, ah. Ito na talaga yung pinaka-inaantay ko. Ang matikman tong crispy Cajun fried chicken sandwich. Tamang-tamang balanse yung spiced Cajun tsaka yung mayo. Tapos, maganda yung combination ng spread talaga dahil dun sa basil. Parang feeling ko, ang healthy ko. Ito na nga pala yung crispy Cajun fried chicken sandwich. Madaling-madali lang to. Pwedeng-pwede nyo gawin sa bahay. So, ano pang inaantay nyo? Gawin nyo na. Kasi ang sarap. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay para enjoyan ang masasarap na flavors ng Tagaytay, napadpad tayo sa isa pa sa mga paborito kong lugar dito, ang View Park Hotel kung saan matatagpuan ang Siglo Kalikasan Farm. Very exciting for me na makapasok finally sa Siglo Kalikasan. Ito yung parang pinaka-functioning farm ng View Park Hotel. And gusto ko lang i-stress yung idea nila dito na meron tayong para mga elevated gardens dito na mapa ng Pilipinas. Kada makikita ninyong parte, like Luzon, Visayas, Mindanao, may mga nakatanim dyan na mga halaman na doon nyo lang makikita sa mga regions na yon. So, Stig, di ba? Bonsai Station. Interested ako kasi nagtry ako mag-aral, nagtry akong bumuhay ng mga bonsai before. And it's an art kasi na I think mataas yung return. So, kunyari, parang nag-invest ka ng oras mo sa halaman, nagawa mong bonsai, in 5 years time, parang pwede mo tong maging magandang pagkakakitaan. Ang mga fresh na ingredients na nakukuha nila sa Siglo Kalikasan, kasama ng iba pang mga locally sourced ingredients mula sa mga kalapit na bayan, ang sikreto sa likod ng mga nakakatakam na food offerings nila sa Siglo Modern Filipino Restaurant. Dito, pwede mo nga raw malakbay ang buong bansa sa pamamagitan ng mga pagkaing siniserve nila.
Food Explorers, samahan niyo akong maglakbay sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at tikman ang pinagmamalaki nating mga pagkain. Tara, food trip tayo dito sa Siglo Modern Filipino. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami. Nung nag-umpisa ang Siglo, Yes, chef. Kuya Rico, executive chef ako sa kabilang hotel. So, very familiar ako with their offering. And what's really impressive was, in a way, pareho tayo ng vision eh. Yes. Which is to promote yung Filipino culture. cuisine. Pero kayo dito sa Siglo Modern Filipino, ano yung pinaka naging direksyon ng menu ninyo? Well, first, we have to start from the Filipino farmers. Oo, yeah, syempre. Kailangan Oo. na bigyan natin ng pansin muna kung saan nanggagaling yung pagkain natin. Yan. And then, doon nagsimula yung buong konsepto ng Siglo Modern Filipino. Paano nyo na-curate yung offerings ninyo sa menu nyo dito sa Siglo? Well, tulad po ng tagline namin, Travel the Philippines Through Food. So, continuous pa rin po yung R&D namin from different region, from Luzon, Visayas, Mindanao, just like what we have here on the table. And of course, we do have also the Siglo Originals, which is our Siyempre. own concoction. Ready ka na mag-travel? Yes, sir! Okay. First, we go to southern Luzon, which is the Bulalo. Yan! Bulalo is the beef chunks, slowly cooked for almost 2 hours po yan. Okay. It has the sweet corn and talinum. Ang mga nagustuhan ko dito sa kanila, very basic. Yung sabaw nila, makikita po ninyo yan. Mantika talaga yan ng baka. So, that in itself kasi shows you their dedication doon sa tunay na identity ng dish. One of the best bulalos in Tagaytay, if not the best. Now, we Alam go ko. to northern part naman ng Luzon, which is the Insarabasa from Insarabasa. Ilocos. Yep. Yan, it's a grilled pork belly, Apo. soaked in our special vinegar with cucumber, calamansi, Yep. and onions and chilies. At yung salitang Insarabasa pala siya, sa salita ninyo, is, ang ibig sabihin ay burning Napuuran, parang ganun. from an open fire. No? Yan. In- Kalimitan sa kahoy, Yeah. ginigrill yung pork Yes. nila. Gusto mo pumunta ng Visayas? Sige nga, kuya. Okay. Tara! Next stop is the Western Visayas, which is the fresh lumpiang ubod with the mixed veggies and wrapped in a malunggay and egg wrapper. So, kayong gumagawa nito? Yes, chef. Wow! On the spot po yan, Wow. ginagawa ni chef. Then top with the peanut and garlic sauce. Freshly picked po yan sa Siglo Kalikasan Farm namin, behind the hotel. So marami rin po kayong nagagamit doon na Yes, chef. mga ingredients. Opo. In fact, 30% po ng vegetables natin na niluluto doon sa kitchen ng Siglo is nanggagaling sa farm namin. So, posible na kahit sa isang restaurant, mag-rely sa isang garden, makakapag-sustain yan, makakapag-serve. Opo. Ang unang tumama sa bibig ko, yung wrapper. Yes. Ang sarap ng texture niya. Very malunggay, smooth. nandiyan. Malunggay. Pagkagat mo, nararamdaman mo na parang pumuputok siya sa ulo mo. Softness niya. Oo. Tapos yung essence ng malunggay. Yung crunch ng mga gulay. Tapos pag as you chew, naghahalo yung sauce. Winner. From Eastern Visayas naman, Okay. in Cebu, we have the maruya with Maruya. barako jelly. Barako It's jelly. a fried saba topped with pineapple langkasos. Okay. Okay. So lastly, we have to go to Mindanao para Mindanao. mabuo natin ang 3 stars in the sun. First is we have the West Eastern Mindanao, the beef kulma, Kulma. Okay. and beef ribs cooked in coconut milk, peanut butter, tomato sauce, curry, and chilies. Pag ina-explain, parang gulo naman yan. Pero pag kinain mo, naintindihan mo, okay, yun. Nagigets ko yung hint Yes. ng peanut butter, yung mga spices na nandun sa kanya.
Saya. Tapos may taba. For our last stop po, from Central Mindanao, the Piaparan Udang from Lanao del Sur. So, Piaparan Udang, it's a shrimp cooked in coconut milk again, with sambal paste, turmeric, and chilies, and burnt shredded coconut on top. So, that's the right way to eat it. Ang ganda lang nung pagkakabalanse kasi like iba't ibang flavor profiles yung ino-offer. Hindi kagaya ng puro gata, puro ginisa lang. Iba-ibang culinary techniques. And I think that's a great way of promoting Filipino food. Aside from growing their own crops, isa rin sa highlight ng pagbisita ko sa Siglo Kalikasan Farm ay ang initiative nilang suportahan ang mga local farmers. At makikita ito maging sa mga pagkaing siniserve nila dito, gaya ng farmer salad na shinare sa atin ni Chef Rachel. Food Explorers, nandito po tayo sa Siglo Kalikasan para gumawa po ng farmer salad. Freshly picked po dito po sa amin farm yung mga ingredients po na gagamitin po natin para sa farmer salad. Una po, imimix na po natin yung brown rice. Then, black rice, adlay rice, singkamas po, kalabasa po natin, baby cucumber po, then kasoy po. Para po may crunchy po sa salad po natin. Kesong puti po from Gentry. We support our local farmers partner po para po sa kanilang product. And then our dressing from Gentry din. Yung patis baho po nila. Ipe-plate na po natin yung lettuce and then yung mga grains po. At this point, lalagay na po natin yung pinaghalo-halo nating ingredients sa lettuce. Then we have our highlight po, yung kalabit. Ito na yung ating farmer salad. Dito lang po sa Siglo Kalikasan. Isa sa mga bidang ingredients ng farmer salad nila sa Siglo Kalikasan ay ang sumisikat ngayong adlay. At dito mismo sa Siglo Kalikasan, nagpapalaki rin sila ng sarili nilang adlay sa pangunguna ni Sir Tom. Sa pakikipagkwentuhan ko kay Sir Tom, nadiskubre kong kayang-kaya pala nating magpatubo at magpalaki ng sarili nating adlay sa bahay. Meron tayo, Sir Thomas, yung hawak mo ngayon is isa dun sa mga hindi alam ng karamihan na native species sa Pilipinas, ang ating adlay. Medyo sumisikat siya ngayon because of the health benefits na nadidiscover natin for diabetics. Apparently, I was informed recently rin na for cancer. Yes po. May possibility siya na makaprevent ng cancer. So ito yung pinaka-itsura niya. So para rin talaga siyang palay. Opo, para siyang palay. Yung pagtanim po, pwede po ng seed. Direct sowing po. Pero kung gusto niyo po na sigurado tayong tutubo lahat yung ating seed natin, pwede po natin gawin to. Kukunin lang po natin yan. Tapos, okay lang Halos po hawig din siya ng palay eh. Pag lumaki po sa chef, ano po siya, mukha po siyang mais, yung puno. Opo, yeah. Opo, yan. So yung spacing naman po, pwede pong 2 dangkal lang para po ma-maximize natin yung space. Okay. Hindi kagaya sa palay, 1 dangkal lang halos yung pagitan eh. Si adlay po kasi, kapag po nabuhay siya, habang lumalaki, nagkakaroon po siya ng maraming anak sa gilid. Kaya kailangan po mas malayo. So, ilang buwan naman po ito bago ma-harvest? From seedling po, abot po yan ng 6 months bago po ma-harvest. At sa pagpapatuloy ng ating masayang food trip sa Siglo Modern Filipino Restaurant, pinasubok naman sa atin ni Kuya Rico ang mga pinagmamalaking original dishes ng kanilang restaurant na syempre, gawa rin sa mga sangkap na tinatanim nila mismo sa Siglo Kalikasan. So, umpisan po natin dito sa Himag Chicken Wings with assorted bukid chips. And best way to eat it?
Yun. Mataas yung tolerance ko sa spice, pero nararamdaman ko siya. Yeah. Talagang ito yung naglalaban sa bibig mo ng in a good way. Next is our signature dish, which is the piñadobong lagitik. Ito yung pork chunks na habang pinapalambot siya sa adobo marination. At pagkatapos maglagitikan, inihaw natin siya. Okay. Nainis ako. Bakit? Hindi ako nakaisip. Nakakainis. Bakit naunahan niyo ako sa idea na to, ha? Kaling! Kahit hindi ka fan, marami kayo dyan, aminin nyo, na ayaw pinagsasama yung pinya at saka yung ulam. Try nyo to. Okay, ang pinakahuli po natin, pancit birthday cake. Pancit birthday cake. Pancit na may lumpiang Shanghai. Chef, balita ako, malapit ang anniversary ng Farm to Table. Ginawan kita ng anniversary cake para sa'yo. Woo! Congratulations. Yes, sir! Food Explorers, sa lahat ng mga food adventures natin dyan, salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. 4 years na tayo, baby! Woo! Sa mga staff and crew natin, nakakasama natin lagi, maraming salamat sa inyo. Food Explorers, sa mas marami pang taong pagsasama, sa mga food adventures natin, Arya! Kuya Rico, maraming salamat. Thank you, Siglo. Thank you. You know, pogi naman ng anniversary cake natin. Yes, sir!